Ayan, what is up mga kapitbahay? Ayan, welcome back na naman dito sa channel natin. Dahil break time na naman mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na katanungan ng isa natin subscriber. Okay, so itong subscriber natin na to is meron silang office which is kakahire lang niya sa office. Tapos yung office na yun is ano lang siya, parang small medium business lang, SMB business, yung medyo maliliit lang, hindi kasikatan na business. Tapos ang senaryo, ang existing network niya is meron siyang tatlong switch, which is tatlong unmanaged switch na nagdi-distribute doon sa kanilang network, sa kanilang office. Kasi simple lang siya, meron siyang router tapos switch ng mga client. Ayan, tapos gusto niyang i-upgrade at saka ang nagiging problema niya ngayon is nagda-down yung internet or nagda-down yung connection kapag sabay-sabay nagta-transfer ng file or nagka-copy ng files doon sa kanyang file server. Yan, meron siyang scenario ganun kasi parang parang graphic designing company. Parang nagde-design sila ng mga pictures tapos parang ewan ko ano yung nangyari. Basta yung mga tina-transfer daw niya kung hindi video, pictures. Ayan, kapag nagta-transfer siya from second floor to third floor, nagda-down daw yung internet. Ang suspect ko po dun is baka congested yung network niya kasi halo-halo yung kanyang CCTV, yung kanyang voice, yung kanyang data. Ayan, halo-halo po yun. Ayan, kaya nagsuggest ako sa kanya na gawa siya ng bagong network, i-reconfigure niya, mag-create siya ng VLAN, tsaka bumili siya ng mga managed switch para maging core switch niya, para mapaghiwalay niya yung kanyang voice at saka yung CCTV at saka yung kanyang data. Ayan, yan po yung sinuggest ko sa kanya. Tapos nagtatanong siya kung ano nga ba daw ang pinaka the best or ano iba yung magagandang switch na brand or anong klaseng switch ang pwede niyang gawing core switch. Okay? So ganito po yun mga kapitbahay, no? Explain ko lang dyan, no, sa tropa nating IT ng mga baguhan or dun sa tropa nating IT na nagtatanong, ang dapat mo gawin na core switch is walang specific po, no? Nagdidepende po kasi yun kung ano yung kaya ng budget mo at saka kung ano yung gamay mo. Ayan. Ang sinabi ko kasi sa kanya is kung hindi HP, kung hindi D-Link or kung hindi TP-Link, ganon, yun po yung mga mura or yun po yung mga easy to configure na mga managed switch. Lalo na yung TP-Link, yung Umada, yan yung medyo mabili ngayon kasi mura na, maganda pa yung features. Or kung gusto mo mag-D-Link ka, yung mga D-Link na kino-configure ko na nandyan sa vlog ko, yun yung mga madadaling i-configure, no? Nagdedepende po yun sa budget kung ano, no? Kuwari, medyo mahal or namamahalan ka, kahit bumili ka lang ng mga 16 port na managed switch, no, para medyo mura kasi yung mga 24 port or mga 24 port na PoE na or 24 port or 48 port na managed switch, medyo may kamahalan po kasi yun, no? Kaya kung gusto mo lang na makapag-implement ka ng VLAN, ayun, sinabi ko rin po kasi sa kanya na maglagay siya ng pfSense. Or kung hindi pfSense, pwede siyang mag-Microtech kung kabisado niya, no? Pero ang sabi ko naman sa kanya, pag hindi niya kinaya, pwede naman siyang mag-message sa akin, tutulungan ko po sila. Willing naman daw magbayad yung company nila para makakapag-sideline tayo sa kanila, no? Para isusupport natin sa kanila para makita or para maturuan na rin natin siya. Kasi itong company na to is wala talaga sila dating IT. Ang ginagawa nila is nag-outsource sila. Parang nagpapapunta lang sila, parang tumatawag lang sila sa mga IT, which is yung mga nagpi-freelance na IT para i-fix yung kanilang network. Ngayon medyo dumadami na sila at saka nahihirapan po sila kapag kunyari mayroong problem dun sa PC or may problem sa network or may problema about technical, wala daw sila agad mapagtanungan kasi syempre yung IT kapag freelance hindi naman agad yan napupunta nag-i-schedule din po yan, no? Katulad sa atin, nag-i-schedule din tayo. So, ang sinuggest ko na mag-hire sila ng bagong IT. Ayan. Before kasi, na-sideline ko na to, ako nag-set up ng CCTV nila, which is naka-IP camera din sila. Sinuggest ko dati yun na mag-hire sila. So, sa ngayon, nag-hire na sila. So, nag-message sa akin yung IT nila na hinay nila na patulong daw na ganun. Right? So, dahil hindi pa ako makakapunta, kaya gawa natin ng vlog, no? Pili ka lang, no? Pwede ka bumili ng 16 port na switch, tapos tatlo lang naman ang pwede mong gawin yung VLAN, for voice, for CCTV, at saka for data. Ayan. So, yung 16 port na TP-Link Umada or D-Link na 16 port na managed switch, kayang-kaya po ng budget yun. Hindi ata umaabot ng yun, mga 3K o 4K. So, kayang-kaya po yun, di ba? Nagdedepende na yun kung ano requirements mo. Kung
sa mga malalaking company na, kung gusto mo nang magbilan per department or per floor, siyempre yung 24 port or yung 48 port ang bibilin mo. Pero ito, tatlo lang naman ang kailangan mo paghiwalayin. Pwede ka nang bumili ng gigabit na 16 port na managed switch. Yan, alright? Para mas maganda. Kung may budget ka, siyempre, taasan mo na yung specs ng switch mo, ang core switch mo, para maganda yung handle ng kanyang, ng kanyang data transfer at saka file transfer. Kasi yun yung nagiging problema. Alam ko nagiging congested po yun eh. Meron pa siyang ibang mga hub na 10x100 lang. So, yun. Sigurado na yun. So, ang sabi ko sa kanya is upgrade na, Palitan na lahat ng gigabit para smooth. Tapos, ayusin yung mga kable at mga patch cable para magiging smooth ang kanyang network. Alright? So, ayan. So, sana may natutunan ka, Ang nire-recommend ko sa kanya is yung TP-Link Umada. Pero, ang sabi niya kasi, medyo complicated, sinabi ko sa kanya, ang pinakamadali is D-Link, Meron akong D-Link, yung mga D-Link na ginagamit ko doon sa mga branch ko or sa mga sideline ko, yun yung mga mabibilis sa configure, Napaka straight to the point. Ayan. Ang problema na lang niya ngayon is kung paano mag-manage ng firewall para makapag-VLAN siya. Okay? Meron siyang kasi, wala pa siyang experience kasi tech support talaga siya. Wala pa siyang experience sa mga ganong setup or networking na mga hard networking. Pangalawang trabaho pa lang niya kaya medyo nahihirapan po siya. Pero ang sabi ko sa kanya, nandyan naman si channel, marami po doon, Or mag-chat siya sa akin or magtanong. Alright? Okay. So, ayan. Isa pa pala, meron pa kasi isa tayong subscriber na nagtatanong po siya sa akin kung paano ko daw sinet up yung CCTV na to, o which is yung mga huli kong vlog, which is yung parking project natin. Nagtatanong po siya kung pwede ko raw sa kanya ipakita kung paano ko daw sinaksak actual yung aking Ubiquiti AirMax dito sa network sa server ko, kung saan ko ba nilagay. Ayan, kasi curious po siya kasi pa lang siya, nagtatrabaho siya as technical support din, pero never pa siya daw nakapag-experience ng mga networking basic configuration. Ayan, so susunod nating vlog, ipapakita natin sa kanya, itutur natin siya, stay tuned, titingnan natin, ipapakita natin sa kanya kung saan talaga ang specific kasi ng tanong niya. From antenna ko, yung aking AirMax, saan daw nakasaksak. Right? So, dahil nga, mahal natin yung mga subscriber natin, kahit yung mga basic na tanong, ibablog natin yan, ipapakita natin sa inyo. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana nagkaroon ng idea yung tropa nating IT at saka sa mga tropa nating IT na nagtatanong, kahit anong core switch or kahit anong switch, basta manage, pwede mo siyang gawing core switch. Okay? Kahit mapa TP-Link man yan, mapa D-Link man yan, mapa HP man yan, mapa 3CS man yan, mapa Cisco man yan, pwede po yun, kahit nga kahit nga yung Cisco lang na yung Cisco business na managed switch, pwede mong gawing core switch yun. Okay? Alright? So, thank you so much. God bless and peace.